Nagsorry po si Pangulong Duterte sa kinatawa ng South Korea. Humingi rin ng paumanhin ng hepe ng Philippine National Police, si Director General Ronald Bato de la Rosa sa pamilya ni Ji Ik-ju. Tiniyak ng gobyerno na mananagot ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ng negosyanteng Koreano. Nakatutok si Victoria Tulad. Sa harap ng South Korean Ambassador to the Philippines na si Kim Jae-shin, humingi ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkamatay ng kababayan nitong si Ji Ik-ju. I apologize for the death of your compatriot. We are very sorry that it had to happen, but I can assure you, those responsible are known to us already, and they will have to go to prison. And I will see to it that they are sentenced to the maximum. Pinatay si G matapos umanong dukutin sa kanyang bahay sa Pampanga noong nakaraang taon. Ang mga suspect, mismo mga pulis, partikular na si SPO3 Ricky Santa Isabel ng Anti-Illegal Drugs Group. Better if they escape from prison. I'll send their heads to your... This... kayong mga pulis, bantay, di ko kayo papalusutin. You will suffer. You will suffer. You make a move to escape, then I would thank the gods. Then I can maybe send your head to South Korea. Nagkita sina Duterte at Kim sa ceremonial switch-on at groundbreaking ng Sarangani Energy Corporation sa Maasim, Sarangani. Sabi ni Kim, maraming Koreano ang natatakot ngayon, lalo't bukod kay G, 3 iba pa ang dinukot at ninakawan sa Pilipinas. The Korean people are very, very upset, and we are embarrassed. Such a heinous crime was committed. Yes, so that's why I asked the president to investigate thoroughly. And our president also promised to do that. And those who are involved in these crimes should be brought to justice. Pero kahit nagamit sa krimen ang kampanya kontra droga ng pamahalaan, sinabi ni Duterte na hindi siya titigil sa pagtugis sa mga nasa narco list. Muli rin niyang dinepensahan ang mga pulis at militar na sumusunod lang daw sa kanyang utos na sugpuin ang droga. Which is more evil? Which is the evil one? The drug lords who are cooking shabu and feeding it to my countrymen and our children. Or it's the police, in some operations, kill the criminal. Extrajudicial killing. I have lost 32 policemen today. I have lost 19 of my soldiers. Just making an entry into the shabu laboratories everywhere. So I take full legal responsibility for my order. Bukod sa iligal na droga, binanggit din ni Pangulong Duterte ang problema sa korupsyon. Binalaan niya mga nasa pamahalaan na huwag maging korap. Hindi raw siya mangingimi na parusahan sila. Paalala naman niya sa publiko, huwag matakot na isumbong ang mga tiwaling opisyal. Mula rito sa Sarangani, Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.